Welcome to Roxy's Pinoy Stories. May mga pangarap na kahit gaano mo kagustong maabot, tila laging inilalayo ng tadhana. At kapag paulit-ulit kang nabibigo, dumarating ang puntong handa kang gawin ang mga bagay na akala mo ay hinding-hindi mo gagawin. Magandang araw po, Miss Roxy, at sa lahat ng iyong mga tagapakinig. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Eduardo. 40 taong gulang ako at isa akong negosyante. 7 taon na rin kaming kasal ng asawa kong si Alice. Kung titingnan kami ng ibang tao, iisipin nilang wala na kaming mahihiling pa. Pareho kaming may maayos na negosyo, may sarili kaming bahay, at hindi namin kailangang mag-alala sa mga gastusin. Pero may isang bagay na kahit gaano karami ang pera namin, hindi namin mabili-bili. Isang anak. 7 taon na kaming umaasa. Halos lahat ng fertility specialist na nairekomenda sa amin ay pinuntahan na din namin. Lahat ng test, gamot at treatment, sinubukan na namin. Sa umpisa, bawat check-up ay puno ng pag-asa. Pero habang lumilipas ang panahon, ang pag-asa ay napalitan ng takot na baka hindi na talaga kami mabiyayaan. Isang gabi, pauwi kami mula sa ospital matapos ang isa na namang failed treatment. Tahimik lang kaming dalawa sa loob ng sasakyan. Love, gusto mo bang magbakasyon muna tayo? Napatingin siya sa akin. Para saan? Kahit makapagpahinga lang tayo. Ngumiti siya ng mapait. Napapagod ka na rin ba? Tumango ako. Hindi lang sa biyahe o sa ospital, kundi sa paulit-ulit na pag-asang nauuwi lang ulit sa pagkabigo. Pagdating namin sa bahay, naupo kami sa sala. Ilang minuto ring walang nagsasalita. Hanggang sa marahan niyang hinawakan ang kamay ko. Eduardo, paano kung hindi talaga para sa atin ang pagkakaroon ng anak? Parang may sumikip sa dibdib ko. Huwag mong sabihin yan, Alice. Pero realidad lang ang iniisip ko. Tahimik akong yumuko. Alam kong gusto mong maging tatay. Ikaw rin naman. Hindi lang naman ako. Napangiti siya. Oo, gusto ko ring maging nanay. Hindi na niya napigilan ang pagluha. Lumapit ako at niyakap siya. Wala akong ibang hinihiling, kundi ang makita kang masaya, Alice. Mas lalo siyang napahagulgol. Pasensya ka na, Eduardo. Ano bang ipinagsusori mo? Dahil baka ako talaga ang dahilan kung bakit hindi tayo magkaanak. Agad kong hinawakan ang mukha niya. Huwag mong sisisihin ang sarili mo. Makalipas ang ilang linggo, muli kaming bumalik sa doktor. Pareho ang naging resulta. Mababa ang posibilidad na magkaanak kami ng natural. Habang pauwi, hindi na ulit kami nagsalita. Pagdating sa bahay, si Alice ang unang bumasag sa katahimikan. Kung hindi tayo mabibigyan ng sariling anak. Huminga siya ng malalim. Handa ka bang mag-ampon? Oo, pero alam mo namang napakahaba ng proseso. Ilang beses na rin naming pinag-usapan ang adoption. Pero taon ang bibilangin bago pa magkaroon ng pagkakataon. Tahimik na nakatingin si Alice sa bintana hanggang sa muli siyang nagsalita. May isa pa akong naiisip. Ano yun? Matagal siyang hindi sumagot. Parang pinag-iisipan kung sasabihin ba niya o hindi. Eduardo, kung may babaeng papayag na magdala ng anak mo. Napatingin ako sa kanya. At pagkatapos sa ipaampun sa atin ng bata, parang tumigil ang oras. Hindi ko alam noon kung ano ang mararamdaman ko. Alice, huwag kang magalit. Alam kong mahirap. Tumulo ang luha niya. Pero kung iyon lang talaga ang paraan para magkaroon tayo ng anak, napailing ako. Pero hindi ko kayang saktan ka.
Hindi mo naman ako sinasaktan. Tugon niya. Sigurado ka ba dyan? Tumango siya. Hindi ko gustong magkaroon ka ng ibang babae. Kung ganun, bakit mo ito sinasabi? Dahil mas gusto kong makita ka maging ama kesa pareho tayong mabuhay na may pagsisisi. Mahigpit kong hinawakan ang kamay niya. Pag-isipan muna natin yan, Alice. Hindi na namin yun pinag-usapan pang muli. Pero mula noong gabing yon, hindi na nawala sa isip ko ang mga sinabi niya. Lumipas ang halos 2 buwan. Dahil pareho kaming abala sa negosyo, napagdesisyon na naming kumuha ng stay-in helper. Mas mabuti nang may maiwan sa bahay. Oo, tsaka para hindi ka ba masyadong napapagod kakaasikaso ng mga bagay dito. Kaya pumapayag ako. Ilang araw ang lumipas bago may ipinadala ang agency. Bandang 10:00 ng umaga nang tumunog ang doorbell. Pagbukas ko ng pinto, isang simpleng babae ang bumungad sa akin. Morena, mainhin, pero napakaamo ng kanyang mukha at halatang mahiyain. Magandang umaga po, sir. Ngumiti siya. Ako po si Lindsay. Pinapasok ko siya sa loob. Lumabas naman si Alice mula sa kusina. Oh, ikaw ba ang galing sa agency? Opo ma'am, ako nga po. Halika, maupo ka muna. Habang ini-interview namin siya, nalaman naming 28 taong gulang siya at taga Leyte. May asawa siyang construction worker at meron din silang 2 anak. 7 taong gulang ang panganay at 5 naman ang bunso. Bakit mo gustong magtrabaho dito sa Maynila? Tanong ni Alice. Gusto ko pong makapagtapos ng pag-aaral ang mga anak ko, mama. Mahirap ba ang buhay doon? Hindi naman po kami nagugutom pero sapat lang po ang kinikita ng asawa ko. Napatingin ako kay Alice. Pareho naming nakita ang katapatan sa mga mata ng babae. Pagkalabas ng agency representative, nag-usap kaming dalawa. Mukhang mabait, ano sa tingin mo? Oo, sa tingin ko. Ayos na yan siya. Okay, sige, bukas pag-uumpisahin na natin siya. Kinabukasan, nagsimula na si Lindsay sa trabaho. Hindi namin alam, Miss Roxy, na ang pagpasok niya sa bahay namin ay ang unti-unting magpapabago sa buhay naming mag-asawa. Naging mabilis ang pag-a-adjust ni Lindsay sa bahay namin. Hindi siya katulad ng ibang naging kasambahay na ilang araw pa bago masanay. Tahimik lang siyang kumikilos, alam ang mga dapat gawin at hindi siya kailangang utusan ng paulit-ulit. Madalas ko pa nga siyang mapagsabihan. Lindsay, magpahinga ka muna. Ngumingiti lang siya. Okay lang po, sir. Sanay po akong magtrabaho. Minsan naman, si Alice ang nagsasabi, huwag mong iisipin na katulong ka lang dito, ha? Kumain ka sa tamang oras. At huwag na huwag pababayaan ang sarili. Ang kailangan ko lang dito, matapat, mapagkakatiwalaan, naiintindihan mo? Opo ma, maraming salamat po. Unti-unting naging magaan ang samahan naming 3. Isang Sabado, maaga akong nagising. Pagbaba ko sa kusina ay nadatnan kong naghahanda ng almusal si Lindsay. Good morning po, sir. Good morning. Napansin kong pandesal at itlog lang ang nasa mesa. Lindsay. Po, sir. Bakit hindi ka pa kumakain? Ihintayin ko na lang po kayong 2 ni mama. Napailing ako. Hindi na kailangan yun. Simula ngayon, sabay-sabay na tayong kakain kapag nandito kami. Nakakahiya naman po, sir. Ano namang nakakahiya doon? Pare-parehas lang naman tayong kumakain ng kanin. Hindi na siya nakatanggi. Habang nag-aalmusal kami, dumating din si Alice. Napangiti siya nang makitang kasabay naming kumakain si Lindsay. Mabuti naman, hindi mo kailangang mahiya. Lumipas pa ang ilang linggo. Lalo naming nakilala ang aming kasambahay. Tuwing gabi, pagkatapos ng trabaho ay lumalabas siya sa terrace para makausap ang pamilya niya sa video call. Isang gabi, pauwi ako mula sa opisina
Nang marinig ko ang masayang tawanan. Paglapit ko, nakita kong kausap niya ang asawa at dalawa niyang anak. Miss na miss ko na kayo, sabi nito sa kabilang linya. Napangiti siya habang pinupunasan ng mga luha. Napansin niya akong nakatayo. Naku sir, pasensya na po. Akmang papatayin niya ang tawag. Lumapit ako. Okay lang, sige lang, ituloy niyo lang. Sa kabilang screen ay isang lalaking maitim ang balat at halatang babad sa trabaho. Good evening po sir. Magalang nitong bati. Good evening din. Ikaw ba si Carlo? Opo. Halos 10 minuto rin kaming nagkakwentuhan. Bago natapos ang tawag, nagsalita si Carlo. Maraming salamat po sa inyo ni Ma'am Alice, sir. Lagi pong sinasabi ng asawa ko na mababait kayo. Wala yun. Masipag ang asawa mo. Pagkatapos ng tawag, ay napansin kong tahimik na nakangiti si Lindsay habang nakatingin sa cellphone. Miss na miss mo na siguro sila, no? Tumango siya. Sobra po, sir. Hindi ba mahirap ang malayo sa pamilya? Mahirap po. O bakit mo kinakaya? Hindi siya nagdalawang isip. Dahil po sa mga anak ko. Yun lang ang sagot niya. Pero sapat na yon para maunawaan ko ang lahat. Mula noon, mas naging magaan ang pakikitungo ko kay Lindsay. Kapag may inuuwi akong pagkain mula sa meeting, hindi ko nakakalimutang ibigay yon sa kanya. Lindsay, halika, tikman mo to. Hala sir, para sa inyo na lang po. Nako, marami pa kami niyan. Ngumingiti lang siya. Minsan naman ay nagpapadala ako ng mga school supplies para sa mga anak niya. Sobra-sobra na po ang kabutihan niyo sa akin. Hindi yun kabutihan. Kung hindi po, reward yan. Reward sa pagiging masipag mo at matapat sa amin. Nagpapasalamat lang siya ng lubos. Hindi ko pa alam noon kung bakit gusto ko siyang tulungan. Ang alam ko lang, masaya akong nakikitang masaya siya. Isang gabi, habang nanonood kami ni Alice ng telebisyon, bigla niya akong tinanong. Napansin mo ba si Lindsay? Anong tungkol sa kanya? Napakasipag. Tumango ako at mabuti ring ina. Napabuntong hininga si Alice. Minsan naiisip ko. Kung tayo ang nagkaroon ng anak, siguro ganyan din tayo. Tahimik akong napayo ko. Hinawakan niya ang kamay ko. Love, naalala mo pa ba yung sinabi ko noon? Alam ko agad ang tinutukoy niya. Hindi ko naman sinasabing gawin natin. Tama ka. Pero kung darating ang araw na may babaeng kusang pumayag. Huminto siya. Hindi ko pa rin babawiin ang sinabi ko. Napatingin ako sa kanya. Sigurado ang mga tingin niya. Hindi dahil sa gusto niya akong ipagkatiwala sa iba, kundi dahil alam kong desperado na rin siyang maging isang ina. Kinabukasan, day off ko noon, nagkataon namang nasa meeting si Alice. Habang nagkakape ako sa hardin, lumapit si Lindsay. Sir, may kailangan po ba kayo? Wala. Ngumiti lang ako. Umupo ka muna, Lindsay. Nag-alangan pa siya. Huwag kang mag-alala. Tahimik siyang naupo. Kamusta ang pamilya mo sa probinsya? Ayos naman po, sir. Ano bang pangarap mo para sa mga anak mo? Hindi na siya nagdalawang isip. Gusto ko pong makatapos sila ng kolehiyo. At pagkatapos, magkaroon po sila ng buhay na hindi katulad ng pinagdadaanan namin. Napakahirap po ng pinagdaanan naming mag-asawa. Napangiti ako. Paano kung may taong handang tumulong para matupad yan? Napatingin siya sa akin. Halimbawa lang, magpapasalamat po ako habang buhay. Tumango ako at hindi ko na itinuloy ang usapan. Pero habang pinagmamasdan ko siyang bumalik sa mga gawain niya, may isang idea na muling bumabalik sa isip ko. Isang ideyang ilang buwan ko nang pilit iniiwasan. At sa pagkakataong yon, Miss Roxy,
Napagdesisyonan kong sabihin na ito kay Alice. Hindi ako nakatulog ng maayos nung gabing yon. Paulit-ulit na bumabalik sa isip ko ang sinabi ni Alice at ang naging usapan namin ni Lindsay sa hardin. Kinabukasan, pagkatapos naming maghapunan, naglakas loob na akong kausapin ang asawa ko. Love, pwede pa tayong mag-usap? Napatingin siya sa akin. Bakit? Ang seryoso ng mukha mo. Huminga muna ako ng malalim. Naaalala mo pa ba yung sinabi mo noon? Tungkol sa paghanap ng babaeng papayag na magdala ng magiging anak natin. Hindi siya agad sumagot. Ilang segundo siyang nakatingin lang sa akin bago marahang tumango. Oo. Kung sakaling may pumayag, gusto mo pa rin ba? Huminga siya ng malalim. Eduardo, ilang buwan ko nang pinag-iisipan yan. Hindi madali para sa akin bilang asawa mo. Pero kung iyon ang tanging paraan para magkaroon tayo ng anak, handa akong panindigan ang desisyon ko. Hinawakan ko ang kamay niya. Hindi ka ba magsisisi, mahal? Lahat naman ng desisyon may kaakibat na pagsisisi. Pero mas ayokong umabot tayo sa pagtanda na pareho nating sasabihin, sana sinubukan natin. Tahimik akong tumango sa kanya. Alice, bakit? May naiisip ka na ba? Hindi ko na siya pinaglihiman. Si Lindsay. Hindi ko inaasahang mananatili siyang kalmado. Sa totoo lang, matagal ko na rin naiisip yan. Napatingin ako sa kanya. Napansin ko kung gaano siya magmahal sa mga anak niya. Kung may taong maiintindihan ang kahalagahan ng pagiging magulang. Siya yun, pero hindi natin siya maaaring pilitin. Tumango siya. Alice, kapag tumanggi siya, doon na matatapos ang usapan natin na to. Tumango si Alice. Ipangako mo sa akin yan. Oo, pangako. Lumipas pa ang ilang araw bago naming napagdesisyon ang kausapin si Lindsay. Isang linggo ng hapon, matapos niyang maglinis ng kusina, pinaupo namin siya sa sala. Ma'am, sir, may nagawa po ba akong mali? Kinakabahan niyang tanong. Ngumiti si Alice sa kanya. Wala, Lindsay. Huwag kang kabahan. Tahimik siyang naupo. Ako ang unang nagsalita. Lindsay, may gusto sana kaming sabihin sa'yo. At malaya kang tumanggi. Napansin kong lalo siyang kinabahan. Ipinaliwanag namin ang 7 taon naming paghihintay. Ang paulit-ulit na kabiguan at ang matagal na proseso ng adoption. Tahimik lang siyang nakikinig. Hanggang sa sinabi ni Alice ang pinakabuod ng pag-uusap. Lindsay, kung sakaling may babaeng papayag na magdala ng magiging anak ni Eduardo at pagkatapos ay legal naming maampo ng bata, handa kaming akuin ang lahat ng responsibilidad. Nanlaki ang mga mata ni Lindsay. Hindi siya agad nakapagsalita. Pagkaraan ng ilang segundo, dahan-dahan siyang tumayo. Ma'am, punong-puno ng luha ang mga mata niya. Sir, hindi ko po kaya. Tumango ako. Naiintindihan namin. Hindi ko po kayang ipamigay ang magiging anak ko. Wala kaming naisagot sa kanya. Pasensya na po. At agad siyang nagpaalam at umakyat sa kanyang silid. Kinagabihan, narinig kong umiiyak siya habang kausap ang asawa niyang si Carlo sa telepono. Hindi ko sinadyang marinig ang usapan nila. Sobrang nagulat ako, Carlo. Hindi ko alam ang isasagot ko. Parang hindi ko kayang gawin yun. Ano ba sa tingin mo? Mabilis akong tumalikod pagkarinig ko ng usapan nila. Kinabukasan ay lumapit siya sa amin. Sir, ma'am, iniisip ko pong umuwi muna sa Leyte. Napatingin si Alice sa kanya. Kailangan ko pong sabihin ito sa asawa ko. Tumango kami. Sige, walang problema. Hindi po kasi ako makakapagdesisyon ng mag-isa. Wala kaming hinihinging sagot ngayon, sabi ni Alice
mas mahalaga ang pamilya mo. Nagpasalamat siya bago umalis makalipas ang 2 araw. Halos 1 linggo rin siyang nasa Leyte. Hindi ko alam kung ano ang naging usapan nila ni Carlo. Hanggang isang gabi, tumawag siya kay Alice. Ma'am, pwede po ba kaming pumunta dyan ni Carlo? Siyempre naman. Pagdating nila kinabukasan, ay halata sa kanilang dalawa ang pagod. Pero mas halata ang bigat ng desisyong dala nila. Naupo kaming 4 sa sala. Si Carlo ang unang nagsalita. Sir Eduardo, Ma'am Alice. Huminga siya ng malalim. Hindi po naging madali ang pinag-usapan namin. Alam namin. Saad naman ni Alice. Maraming gabi pong hindi kami nakatulog. Hinawakan niya ang kamay ni Lindsay. Pero bilang mga magulang, ang lagi naming iniisip ay ang kinabukasan ng mga anak namin. Tumahimik ang buong sala. Kung sakaling matuloy ho ito, tumingin siya sa akin. May kondisyon ho sana kami. Ano yun? Walang problema. Kung kaya naming ibigay, ibibigay namin. Lahat ho ng mapag-uusapan dapat ho ay legal. Tumango ako. At ang lahat ng ipinapangako niyo ho sa pamilya namin ay dapat ninyong tuparin. Hindi kami muurong sa ipinangako namin. Tahimik na napaluha si Lindsay. Isa pa po, ano yun? Kapag dumating ang araw na maipanganak ang bata, Ma'am Alice. Huminto siya sandali. Mahalin niyo po sana na parang tunay ninyong anak. Hindi napigilan ni Alice ang pagluha. Lahat ng pagmamahal na meron kami, ibibigay namin sa batang yon. Sa sandaling yon, alam kong wala nang atrasan, Miss Roxy. Matapos ang pag-uusap naming 4, ay agad kaming kumonsulta sa isang abogado. Ayaw naming may maitago o may mapasok na kasunduang hindi malinaw. Lahat ng magiging desisyon ay kailangan naming pag-isipan ng mabuti. Hindi namin minadali ang lahat. Ilang buwan pa ang lumipas bago tuloy ang naisakatuparan ng napagkasunduan. Sa panahong yon, mas nakilala pa namin ang pamilya ni Lindsay at Carlo. Mas lalo rin naming nakita kung gaano nila kamahal ang kanilang 2 anak. Doon ko lalong naunawaan kung gaano kabigat ang sakripisyong hinihingi namin sa kanila. Minsan pa nga ay sinabi ko kay Lindsay, hindi pa huli ang lahat. Kung gusto niyong umatras, tatanggapin namin. Umiling siya. Hindi po ito naging madaling desisyon, sir. Pero ipinagdasal naming mag-asawa ito ng maraming beses. Kung ito ang magiging daan para magkaroon ng mas magandang kinabukasan ng lahat ng anak namin, paninindigan po namin. Tahimik akong tumango. Isang gabi, habang naglilinis siya sa kusina, lumapit ako. Magpahinga ka na, Lindsay. Aantayin ko na muna si Ma'am Alice. Baka po hindi pa siya kumakain. Naku mamaya pa yon. Hindi daw alam kung anong oras matatapos ang party nila sa opisina. Bahagya pa akong lumapit at hinawi ang buhok niya. Pagkaraan ng minutong pagtititigan, ay marahan kong inilapit ang labi ko sa kanya. Maingat din niyang tinugon yon at nakipaglaban sa aking labi. Hanggang sa nauwi yon sa isang mainit na tagpo sa pagitan naming 2. Sa kusina ng aking bahay, doon ko ibinigay sa kanya o ipinakita kung gaano ko gustong magkaroon ng isang anak. At sa kauna-unahang pagkakataon, naisagawa namin ang aming plano. Hindi lang isa, kundi 5 beses na may nangyari sa amin ni Lindsay. At pagkalipas nga ng ilang buwan, nang sabihin ni Lindsay na nagdadalang tao na siya, halo-halong emosyon ang naramdaman naming lahat, Miss Roxy. Napaluha si Alice habang mahigpit akong niyakap. Eduardo, magkakaroon na tayo ng anak. Hindi ko siya sinagot. Niyakap ko lang siya ng mahigpit. Sa bawat paglipas ng buwan, sinisigurado naming maayos ang kalagayan ni Lindsay. Regular ang check-up niya at kumpleto ang mga vitamins.
Wala siyang ibang inisip kundi ang maging ligtas ang batang dinadala niya. Madalas ding dumalaw ang asawa niyang si Carlo. Sa bawat pagbisita niya, lalo kong nakita kung gaano siya kabuting asawa at isang ama. Kaya isang araw, kinausap ko siya. Carlo, maraming salamat. Umiling siya. Wag na po kayong magpasalamat, sir. Kasi alam pong hindi lang kami ang tinutulungan ninyo. Napangiti siya ng bahagya. Tinutupad din ninyo ang pangarap ninyo. Hindi na ako nakasagot. Miss Roxy, dumating ang araw na pinakahihintay naming lahat. Nagsimula ng sumakit ang tiyan ni Lindsay. Agad na namin siyang isinugod sa ospital. Halos hindi mapakali si Alice sa labas ng delivery room. Paulit-ulit siyang nagdarasal habang hawak ang kanyang rosaryo. At makalipas ang ilang oras, isang malakas na iyak ng sanggol ang narinig namin. Hindi napigilan ni Alice ang mapaluha. Ngumiti ako habang tumutulo rin ang luha. Sa wakas, natupad din ang pangarap naming maging magulang. Pagkaraan ng ilang araw, dumaan kami sa lahat ng kinakailangang legal na proseso. Hindi po yun naging madali. Marami ring dokumentong inasikaso. Pero nang matapos ang lahat, opisyal ng kinalala ng batas na kami ni Alice ang legal na mga magulang ng bata. Pag-uwi namin sa bahay, hindi na maalis ang ngiti sa mukha ni Alice. Habang kandong niya ang sanggol, mahina niyang sinasabi, "Ang tagal kitang hinintay." Hindi ko napigilang mapaluha. 7 taon naming ipinagdasal ang sandaling yon. At ngayon sa wakas, naroon na siya sa mga bisig namin. Tinupad din namin ang lahat ng ipinangako namin kina Lindsay at Carlo. Naipatayo ang bahay nila sa Leyte at nabigyan sila ng grocery business para magkaroon ng tuloy-tuloy na kabuhayan. At ang 2 nilang anak ay pinag-aral namin hanggang makatapos ng kolehiyo. Hindi na rin kailangang mga ibang bansa o lumayo ni Lindsay sa pamilya niya. Mas pinili na niyang manatili sa piling ng asawa at mga anak niya. Lumipas ang 5 taon. Isang hapon, habang nakaupo kami ni Alice Hardin, masayang naglalaro ang anak namin. Masaya itong tumakbo papunta sa akin habang hawak ang ginawa niyang drawing. Binuhat ko siya at niyakap. Sa gilid ng hardin, nakatingin naman sa amin si Alice. Ngumiti siya. Ngiting matagal ko nang gustong makita. Ngiting punong-puno ng saya. Ngiting nagsasabing kumpleto na ang buhay namin. Minsan, Miss Roxy, naaalala ko pa rin sina Lindsay at Carlo. Hindi lumipas ang 1 taon na hindi kami nagpapasalamat sa sakripisyong ginawa nila. Dahil kung wala sila, hindi matutupad ang pangarap naming mag-asawa. Hanggang ngayon, Miss Roxy, ay may mga taong maaaring husgahan ang naging desisyon naming lahat. At naiintindihan ko yon. Pero sa huli, iisa lang ang sigurado kong masasabi. May isang batang lumaking napapaligiran ng pagmamahal. May isang mag-asawang natupad ang pangarap na maging magulang. At may isang pamilyang nakaahon sa hirap at nabigyan ng pagkakataong mabigyan ng mas magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Marahil, hindi lahat ng desisyon sa buhay ay magiging tama sa paningin ng lahat. Pero minsan, ang pinakamahalaga ay ang pagmamahal, pananagutan at pagtupad sa mga pangakong binitawan. Maraming salamat po, Miss Roxy, sa pagbibigay ng pagkakataong maibahagi ang kwento naming ito. Muli, ako po si Eduardo at maraming salamat po.